Diyos aming Ama, dakila at napakabuti. At sa kabutihan mo at yun yung laging aking ipinapahayag, katotohanan at awa mo lamang ang buhay namin. Kaya sa iyo ang parangal at kalwalhatian at ang salita na ibinigay mo sa akin ay maging buhay sa bawat isa sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At nung nakaraang ilang araw, ako'y nakikipag-usap sa Diyos. So sa inyo ay nag-chat kayo na walang iiyak at ang umiyak magpapa-ice cream. Ang akin namang pakiusap sa Diyos, sa buong biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Diyos ko, ang hinihiling ko po, wala nang mauuna sa akin. Hindi nyo narinig. Ayoko na pong umiyak, wala na pong mauuna sa akin. At yun po ang panalangin ko, napakalaking plano ang Diyos sa paggamit sa simbahang ito. Kailanman ay hindi nawala ang aking anak. Lagi ko siyang katabi. Dahil laging tandaan natin, katawan lang ang namatay, pero espiritu at kaluluwa ay buhay. Hindi ako dumadalangin sa kanyang espiritu at kaluluwa, pero ipinagdiriwang ko. At maging itong mensaheng ito ay napakahirap gawin. At salamat dahil kayo na ang nagparangal sa aming anak. So hindi ko na siya papupurihan, hindi ko na siya pararangalan, sapagkat lahat ng kabutihang yon ay lahat ay gawa ng Diyos. At may mga kasama tayong nauna na at wala man ako sa presensya ng kanilang kamatayan, nandun ang aking pagluha. Ayoko nang lumuha. Pag lumuha ako ay dahil kayo'y matagumpay. Hindi ninyo narinig, wala akong minimiti, kundi lahat kayo ay maging matagumpay. Amen? Sapagkat laging tandaan po natin ang korona ng mga lingkod ng Diyos at korona ni Pastor Kenneth ay ang mga kaluluwang naligtas. Kaya sabi ni Pablo, you are my crown. Kaya nga po, laging tandaan mo, Diyos po ang masusunod. Ulitin ko muli, Diyos ang masusunod. Amen. Hallelujah. Do not seek for position, let the position seek you. Dahil laging tandaan mo, ang pagunlad nasa paglilingkod. Pag ikay naglilingkod, ikay mapipili ng Diyos para pagtiwalaan ng mas malaking paglilingkuran. Amen. At yan po ang nakita ng aking buong pamilya, kung paanong hindi ako naaaburido sa lahat ng pananagutan dahil nagsimula ang simbahan akong mag-isa. Akin lahat. Jingle lang ang pahinga. Hindi po jingle, kundi prayer lamang ang laging aking ginagawa. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti, ang sinimulan ng Diyos, kanyang tatapusin. Ulitin kong muli, ang sinimulan ng Diyos, kanyang tatapusin. He who started a good work, will be the one to accomplish it. Huwag kang mag-alala, brother boy, hindi ko man nakakalimutan yung iyong matindi pong pintor yan. Solo niyang ginagawa yon, wala siyang katulong. Para din siya nung isang karpintero na gumagawa sa bahay, walang assistant. At si brother boy ganun din, kaya meron ka sa akin 3,000 naman. Amen. Singilin mo ako. Hindi ka nang hihingi dahil meron akong nakitang magandang puso mo. At hanggang ngayon, mula nung iyong pinturahan ng bahay, walang nasirang plywood. Amen po ba? At ganun din ang karpintero na nasa New Zealand at maunlad na roon dahil pag siya gumagawa sa bahay, walang katulong. Pinalitan ang 35 piraso ng yero mag-isa. Siya ang nagbuhat, siya ang nag-akyat, walang katulong. Kahit tutulungan ko, ayaw. Kaya basta trinabaho mo, ang Diyos ang nakakakita. At kailanman hindi ka maghihirap. Amen. Hallelujah.
At nakita niya na yung aming firewall ay mababa, kanyang itinaas ang firewall. Mag-isa uli. At laking gulat nung kapitbahay dahil napipinis niya ang simento doon sa kabila at naitaas niya ang bakod, siyang mag-isa, tapos ang kabila at kanan. Kaya naman napakaunlad niya sa New Zealand. Basta ikay nagtapat, lalo't sa lingkod ng Diyos, ikaw ay hindi kalilimutan ng Diyos. Amen. Hallelujah. At nais kong iyong makitang mabuti na lahat tayo ay anak ng Diyos at ang layunin ng Panginoong Hesukristo pag-isahin ang lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa. Ang pamilyang nasa langit at ang pamilyang nasa lupa. Kinuha man niya si Kenneth, pero siya na ngayon ang asawa ng kanyang asawa at ama ng kanyang mga anak dahil ang Diyos ay mahusay sa mga ulila at balo. Amen. Hallelujah. Kaya ako ay walang kaba, wala akong pangamba dahil ang Diyos, siya po ay hindi pabaya. Tingnan mo ang iyong katabi, ang Diyos kailanman ay hindi nagpapabaya. Kaya kung ibig mo ng tunay na buhay, magpakup-kup ka na sa Diyos. Amen po ba? Kaya nais kong iyong makitang mabuti, hindi ko makakalimutan yung bisperas ng kanyang pag-aalis, hindi po kamatayan pag-alis. Dahil ang espiritu at kaluluwa hindi namamatay. Nung siya papasok sa hospital, ako'y nandun sa upuan sa harapan at siya'y ngumiti, iyang ngiting yan. Anong ibig sabihin? Tagumpay and everything all right. Amen. Dahil laging tandaan mo po, pag ikaw ay anak ng Diyos, walang masama. Lahat ay maganda. Amen. For all things work together for good to them that love the Lord. Amen. Kaya nais kong makita mong mabuti, wala pong nawala, dumami pang lalo. Amen. Dahil kanyang pinarami ang kanyang sarili. Dahil siya ay iniibig ng Diyos, at nakita niya kung paano ang tunay at totoong buhay. Amen. At yung pagkakasakit ay hindi po kapintasan yung katulad ng iba. Akala nila pag nagkasakit ang lingkod ng Diyos, may kasalanan. Wala po. Si David Livingstone, na isa sa hinahangaan kong God's General, siya po ay naglingkod sa Africa na may asthma. At nung araw po, ay walang gamot sa asthma at siya ituloy pa rin sa paglilingkod. At nung siya mamatay sa asthma, sa kabila ng maraming taon niyang paglilingkod, siya nakaluhod. At dahil siya'y nagtiwala ng buong buhay ng paglilingkod, pinarangalan siya ng Inglaterra ng pagpaparangal sa isang bayani. Kaya laging tandaan mo, ang Diyos ay nagpaparangal sa mga bayani. Ang isa pang lingkod ng Diyos, si Murray, ay mula nung maglingkod siya bilang pastor ng isang maliit na simbahan, siya ay may TB, tuberculosis. Pero hindi siya gumaling hanggang sa siya mamatay, pero lumaki at umunlad at lumago ang simbahan. Kaya alisin sa anumang isipan na pag ang isang lingkod ng Diyos ay namatay sa sakit, ay nagkasala, wala pong pagkakasala doon, yun lamang ang paraan para sa pagkuha ng Diyos. Amen po ba? Kaya walang hatulan sapagkat ang Diyos ay nakakakita ng lahat-lahat. At laging tandaan mo po, siya ay kasama natin magpakailanman. Amen. Kaya nga po, ako ay hindi makatulog gabi at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Parang maiihi na kumukuluan siya na hindi naman. At ang sabi ko, Panginoon, mula pa noon sa kanyang unang taon ng kaarawan, ang aking pararangalan na hindi ang aking anak, kundi ikaw na gumamit sa aking anak. Amen, sa aming anak. Kailangan ang parangalan ay Diyos na gumamit sa kanyang anak. Amen. Sapagkat maging sa aking pamilya, o Diyos, ikaw ay ama ko at ama ka rin ng asawa ko. Personal ang pagkakaama natin sa Diyos. Kaya huwag kang maririndi. Sabihin mo, huwag kang maririndi. Oh, brother boy, sisingilin mo ako buwan-buwan.
At si Pastor Magda ang magbibigay. Amen. Hallelujah. So, lagi kang dadalo ha, wag nang hindi. At hindi ka mamamatay. Amen. Dahil ako may pangako na walang mamamatay at mauna sa akin. Amen. Yung lahat ng payag doon sa panalangin ko, pumadyak ng 4. Amen. Hallelujah. Kayo ba'y naniniwala na pinakikinggan ako ng Diyos? The best life is answered prayer. Amen. Hallelujah. Kanina, lumakas ang ulan sa harapan namin at sabi ko, Diyos ko, kung paano pong pinarangalan mo ang aming anak nung ilibing, patigilin mo ang ulan para sa kanyang unang taon ng karawan. Huminto. Sumunod agad yung ulan. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong unawain ninyong mabuti. Ngayon, ang dumalo ngayong ating pag-alaala, lahat kayo ay magkaroon ng kakaibang biyaya na hindi ninyo inaasahan at hindi ninyo naisipan at hindi ninyo hiningi. Tanggapin ninyo itong pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus in honor of Kenneth Andrew Durante. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po'y Diyos na nagpaparangal. Amen. Kaya nais kong iyong makilalang mabuti. Napakaganda po ng Diyos. At kaya kayo ay matatalino dahil kayo matagal na nasa bahay, bata pa kayo ng nanay ninyo ay nakahanay na kayo sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. Kaya laging wag mong ikalulungkot na hindi nakita ni yung kanyang mga pinagpaguran. Bagamat nasabi niya, hindi na siya makakapangaral sa pagpapaganda ng lugar. Pero laging tandaan po natin, naalaala ko nung commemoration ng death anniversary ni Walt Disney. Ang sabi ng announcer ng isang TV station, Ma'am, I am sorry for you that your husband, Walt, never seen this Disneyland. At nung hawakan ng asawa ni Walt Disney ang microphone, I'm sorry, sir. This Disneyland is a reality now because Walt saw this Disneyland. Bago pa ito na tayo, nakita na. Kaya nakita na ni Pastor Kenneth ang paglawak natin sa Calabarzon. Amen. Nakita na niya. At laging tandaan mo po, ang pag-unlad ay paglilingkod. Amen. If you want to be great, then serve. Tingnan mo ang iyong katabi, serve. Serve. Amen. Maglingkod ka at laging tandaan mo kung paano ang inyong bishop ay nagpunta sa iba't ibang bansa at nasa yate ng Nile River at ng Han River kasama ang aking asawa at sa iba pang mga river ng iba't ibang bansa. Kayo rin ay kakasangkapanin ng Diyos. At huwag mong aakalaing masama ang ugali mo. Kung hindi masama ang ugali ninyo, hindi tumibay si Pastor Kenneth. Ang masamang ugali po ay papel de liha na nagpapatibay sa aming mga pastor. Huwag kayong lalayo sa amin pag kayo'y masama ang ugali. Lalo kayong lumapit sa amin dahil doon makikita ang pag-ibig at pagmamahal. Amen po ba? At katulad kahapon may lumapit na isang kapatiran sa revival. At ang sabi niya, patawarin mo po ako dahil doon sa aking post. Maaring siya ay nanunood sa aking post ay ang pinuri ko nung nangangaral kay si Allah. At ang sabi ko, iyang kalungkutan mo, ang ibig sabihin na sa iyo ang Diyos. Dahil ang taong hindi nalulungkot sa kanyang nagawang kasalanan, hiwalay sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, pag-enjoy ka sa iyong kasalanan at nakikipaglaklakan ka pa ng tuba, ay hindi, ikay hiwalay sa Diyos. Hiwalay ka sa Diyos. Pag nakikipagchismisan ka pa rin, hiwalay ka sa Diyos. So lumapit ka sa aking katulad ng paglapit mo sa iyong mga elders. Lumapit ka at sabihin mo, ako'y chismoso. Tingnan mo ang iyong katabi at sasabihin ko sa inyo, ako rin, dati. Ngayon, dati, Amen, hallelujah. Kaya nais kong makita mo na huwag kang hihiwalay sa biyaya ng Diyos. Hindi lamang Christian Fellowship, kundi mismong biyaya ng Diyos.
Kaya ang titulo ng mensaheng ibinigay sa akin ng Diyos, kaya sabi ng asawa ko, dumiretso ka dahil nung ikaw ay nangangaral, ay bakit ikay patagi-tagilid na ngayon? Dumiretso ka at lagi niya akong sinusuri, kaya ako ay stand direct as God's general. Amen. Hallelujah. At talaga naman, pag tumatanda ka pala, sumasakit yung gulugod. Amen. Lalo na pag nagwawalis ka ng matagal, pag tayo mo ay ang sakit at ang sabi ng asawa ko, Vicks lang ang kailangan. Amen. Hallelujah. Kaya nga nais kong makita mong mabuti, pag marunong kang humalakhak ng 4 na ulit maghapon, hindi ka tatanda. Tingnan mo ang iyong katabi. Amen. Sabi nga last Sunday, itong mga kasama ko na 6 na magigiting na lalaki, ang sabi doon sa ordination, may nagtanong, ang sabi nung pastora, ilang taon na po yung si Bishop? At sinabi ang edad ko, at ang sabi niya, ba't para pong bata kung mangaral? Tingnan mo uli ang iyong katabi. At ang sabi rin nung in-order naming bishop, sabi niya, at sa Diyos ang kalwalhati at papuri, dahil nakikita yung kanilang ipagpupuri, amen, wag lang galing sa labi mo. At ang sabi niya, Bishop, kaya po ikaw ay napili namin sa isa, sa witness, dahil sabi niya ako ang mag-ordain sa iyo, hindi ako yung iyong tapat na bishop ang mag-ordain sa iyo, ako'y witness lang. At ang sabi niya, nag-trending po kayo. Maliit lang yung kanyang kongregasyon, 1,200 members. Nag-trending ka po sa mga miyembro namin. Kaya ihing-ihi na ako, hindi ako makaihi dahil maraming nagpapapicture. Amen, hallelujah. At yan din si Pastor Kenneth. Kahit saan kami pumunta, laging ang pagkilos na Diyos sa kanya ay kakaiba. Sa Gethsemane, sa Bustos, Bulacan, tuwan-tuwa ang mga kapatiran doon dahil stand ovation nung siya ay mangaral na wala ako. Siya ang sabi ko, ikaw na anak ang mangaral doon. Basta lahat, matuto kayong matapang na magpatutuo. Tingnan mo ang iyong katabi. Pag nagpatutuo ka, isang araw, mayroong taong may dala ng iyong kailangan. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, walang mahirap pong anak ng Diyos. Ang hirap ay nasa isipan lang. Kaya huwag kang papayag na sa isipan mo'y mahirap ka dahil ang Biblia ay maliwanag. Sabihin ng mahirap na siya ay alam pala ninyo, kaya huwag kang magsasabi na kapos ka. Sabihin mo, ako'y mayaman. Amen. Hallelujah. Matunog. At sabihin ng mahina na ako ay ayan, at siya'y salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos, pag iyong isinisigaw, ang mga demonyo ay nilalagay sa iyong sakong. Amen, hallelujah. Kaya nga, dumakot ka ng yaman dyan sa lupa dahil makikita po natin, buong lupa ay puno ng kayamanan ng Diyos. Yan po ay nasa Biblia, at ang buong lupa ay puno ng kabutihan ng Diyos. Kaya ikaw ay dakot lang ng dakot araw-araw, at wisdom will flow, bright ideas will flow, at yung negosyo natin bukas na iaalay natin, ano po yung signage? Yan ay magiging isa sa tampok na negosyo. At lahat ng negosyante sa simbahang ito ay pauunlarin ng Diyos. Humanay ka lamang sa kaayusan at ikaw ay iaayos ng Diyos ng todo. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya ang titulo, ano ang sabi kong titulo? Life, Death, and Resurrection. So, laging tandaan mo, yung katawan, kailangang mamatay ito para palitan ng hindi nasisira. Dahil ito'y nasisira, papalitan ng hindi nasisira. At ang kamatayan po pinaghahandaan. Sa 2 Timothy 4, 2 Timothy, iuna na po natin ito, dapat ito ay panghuli. Pero nakita kong dapat iuna sa 2 Timothy 4:6. Pinaghandaan po ni Pablo ang kanyang kamatayan. Kaya kailangan, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Mismo ang Panginoong Jesucristo din ay hindi takot at laging sinasabi niya, siya ay mapapako sa krus. So ang kamatayan po hindi kinatatakutan, ini-enjoy ang kamatayan sapagkat laging tandaan po natin na ikaw ay nabuhay ng maguli. Sabihin mo sa iyong katabi, you were once resurrected. Bakit? Nung si Adan ay magkasala,
siya po ay namatay dahil ang sabi ng Diyos, sa sandali na kanin mo ang bunga ng puno na ipinagbawal ko, mamamatay ka. At linlang siya ni Satanas, kainin mo, sabi niya kay Eva. So ang ginamit, wag mo nga akalain na kayong babae ang madaling matukso. Si Eva lang yun. Amen. Sabihin mo, si Eva lang yun, hindi ka naman si Eva. So ngayon, ang sabi ng dyablo, napakasarap nitong bunga. Ipinitas pa siya, kainin mo ito. Hindi ka mamamatay. Titiyakin ko sa iyo, hindi ka mamamatay. At kumain si Eva, hindi nga siya namatay. Adan, ang sarap ng bunga, hindi ako namatay, kanin mo rin. Ang hindi niya nalalaman, yung kamatayang tinutukoy ng Diyos ay pagkawalay sa Diyos ng walang hanggan. So, paano mawawalay ang tao sa Diyos? Sa pagsuway. Sabihin mo sa iyong katabi, sa pagsuway. Kaya sabi nga ng Biblia, pag may mga propetang dumating sa inyong gitna na may mga dalang mga palatandaan ng mga himala at kayo hinikayat na magsamba sa mga Diyos-Diyosan, patayin yung propetang yon. Kaya nais kong iyong bigyan ng mahalagang pagpapahalaga. Diyos lamang ang sinasamba sa Espiritu at katotohanan at ang tanging tagapagligtas ay si Jesucristo lamang. Amen. Pag sinabing tagapagligtas, pag wala kang pera, humingi ka sa Ama sa pangalan ni Jesus, magkakapera ka. Amen. Ganun bang kadali? Subukan mo at makikita mo, the best time is an answered prayer. Amen. Kailangang hingi ng hingi sa Diyos. Amen. At pag ikay pala hingi sa Diyos, katulad ko, ay dadami ang iyong damit na isusuot. Katulad ko, kami sa aming buong pamilya, kailanman ay hindi naghikahos at ang buhay namin laging apaw. Amen. At bakit apaw? Dahil para may ibigay sa mga dukha at kapuspalad. Pag ikay sapat at sapat, wala kang maipamumudmud sa dukha dahil laging tandaan natin, kailangan meron kang budget sa limos. Sabihin mo, kailangan may budget ka sa limos. Ano ba ang limos? Alms. Ayaw nyo yata. Hindi po naghihirap ang mapaglimos. Kaya sabi ng anghel kay Cornelius, hindi nakakalimutan ng Diyos ang iyong paglilimos. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang pananalangin mo at ng iyong mga buong sambahayan. Hindi nakakalimutan. Kaya ako ipinadala para ikay puspusin ng banal na Espiritu. Kaya nais kong iyong maunawaan, pag ikay mapaglimos, hindi ka makakalimutan ng Diyos at yung iyong kabuhayan ay uunlad. Amen. Hallelujah. At walang isang square meter na mawawala sa iyong mga minana. Bakit? Dahil ikaw ay mapaglimos. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay napakabuti. Kasama po natin ang espiritu at kaluluwa ng aking anak. At siya po'y masaya dahil siya kabahagi sa Hebrews 12:1. Hindi ko naibigay yung, pero ang sabi ron, there are cloud of witnesses. May ulap. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So sino po itong witnesses na ito? Yung mga apostol na nauna sa atin, yung mga lingkod ng Diyos na nauna sa atin, pinapanood tayo kasama si Pastor Kenneth doon sa nanunood sa atin. Amen. Amen. At ano ang sabi ron? Let us, which, so medyo, alam mo itong problema sa mata noong 2014, 2017, 2019, pero sa kabila po noon ay ako ay nakapunta pa rin sa TBN. Ako'y nakapunta pa rin sa Miami para umattend ng mga gawain, pero hindi ko pinagbibigyan itong labo at pag-blurred ng mata. Hindi po yung television ang may problema. With so great a cloud of witnesses, let us lay aside. Ano po yung i-lay aside? Ano yung iyong isa sa tabi? Ano raw po yun? Let us lay aside. So gagamitin ko na itong aking cellphone para kita ko na agad. Kaya ba'y naniniwala na ikaw ay iniibig ng Diyos?
Ikaw ba naniniwala na ikaw ay di pagkukulangin ng Diyos? Amen. So, nais kong makita mong mabuti na ikaw ay mahal ng Diyos. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Ano po ba yung beset? Yun pong beset ay umuurong ka sa dati mong kalagayan kung hindi mo tatalikdan ang iyong kabit. Kung hindi mo tatalikdan ang pagkakasino online. Hello? Kung hindi mo tatalikdan ang iyong kabaklaan at katumbuyan. Hello? Back to zero kapag nanatili sa kasalanan. Sabihin mo, ayoko ng back to zero. Gusto ko tuloy-tuloy sa 100. Amen? So, lay aside. Ano yung lay aside? Iyong isa-isang tabi. Iyong ibagsak at iwan ang anumang kasalanan na nagpapaurong sa iyo. At para hindi ka na bumalik sa kasalanan, may gagawin, verse 2. Looking unto Jesus. Sino ang titingnan mo? Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So ano ang kaniyang pinagtiisan at bakit siya nagtiis? Dahil alam niya na siya ipapako sa krus at bakit siya maligaya kapag siya ipapako para ikaw at ako ay maligtas. Hallelujah. So ang kaniyang pinagtiis ay makita niya na ang sangkatauhan ay maligtas sa pamamagitan ng pagkapako niya sa krus. At laging tandaan natin, si Adan ay nagkasala at buong sangkatauhan ay nagmana ng kasalanan ni Adan. At ang tawag po doon ay sinful human nature. Kaya bata pa ay marunong ng magsinungaling. O anak, nasan yung, aywan ko mami, pero nasa hawak pala niya sa likod. Ba't yung bata ay marunong ng magsinungaling, wala namang nakitang sinungaling? Because of that sinful human nature na minana ng lahat ng tao. Kaya sabi ni David, ako'y nasa sinapupunan pa ng aking ina, ako'y pinaglihinay sa kasalanan. Why? Because of the sin of Adam. Pero kagulat-gulat, dahil kay Jesucristo, ang huling Adan, lahat ng kasalanan natin ay tinubos tayo sa lahat ng kasalanan at hinugasan tayo ng banal na dugo. Kaya ikaw at ako ay matibay at matatag, hindi dahil mabuti tayo, kundi napakabuti ng Diyos, kaya dumadaloy ang kabutihan sa ating bibig. Hallelujah! Sa pagpapastor po, maraming mas magaling pa sa pastor, pero pag tiningnan mo, hirap na hirap naman. Laging tandaan mo po, like David desire na ikay maging mata ng Diyos. Desire that you will be apple to God's eye. Hangarin mo na ikay maging itim sa mata ng Diyos. Yan po nasa Psalm 17. At hangarin mo na laging ikaw ay takip ng pakpak ng Diyos. At kailanman hindi ka po maaaburido. I-enjoy mo ang category 5. Sapagkat sa huling panahon, ang darating na lindol ay hindi po shaking. Yun pong darating na lindol na earthquake 10, sabi po ng mga propeta, ito po ay iikot. Isipin mo kung ang lindol ay umiikot. Una, mahihilo ka. Pero salamat sa Diyos dahil nasa ulap na tayo sa oras na yon. Hindi ninyo narinig, salamat sa Diyos. Nasa ulap na tayo sa panahong yon. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan magpakaalab ka. Sabihin mo magpakaalab ka na. Sabihin mo maglagablab ka na sa iyong buhay na relasyon sa Diyos. Lalo na ngayon na wala kang pera.
Dahil kung wala kang pera, hindi ka maalam sa Diyos. Pag nagkapera ka at inuna mo yung pera, lalong hindi ka magiging maalam sa Diyos, mawawalay ka sa Diyos dahil ang magiging Diyos mo ay pera. Pero kung maalam ka na habang wala kang pera, pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng yaman, lalong aalam ka at milyon at bilyon ang pwedeng ipagkatiwala sa mga nag-alab sa Diyos. Ang ministeryo ng biyaya ng Diyos ay patuloy for 35 years sa radyo at 27 years sa telebisyon. Ito po ba ay nawala ng pera? Hindi po. Basta gawain ng Diyos, hindi nawawala ng pera. Basta lingkod ng Diyos, hindi nawawala ng pera. Basta lingkod ng Diyos, hindi ginugutom ng Diyos. Basta lingkod ng Diyos, dinadamitan ng Diyos. Basta lingkod ng Diyos. At lahat tayo dapat lingkod, hindi lang kaming mga pastor. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay napakabuti. Isigaw mo, ang Diyos ay napakabuti. Hallelujah. Kaya ikaw at ako ay mapapasama sa hanay ng mga mananagumpay. We shall be with those who are always victorious, triumphant, and conquerors because of Jesus Christ. Sabihin mo, ako'y mananagumpay at ako'y mananakop dahil kay Hesus Kristo. Amen. Sabihin mo, amen. Hallelujah. At itanong mo sa iyong katabi, may problema ka ba sa pera? At kung may pera ka, bigyan mo. Amen. Hindi. Alam mo, kung hindi po kaming buong pamilya at kaming mag-aama at mga manugang namin ay bukas ang palad sa pera, pag bukas ang palad mo sa pera, daloy ng daloy ang pera. Ang sabi ng kawikaan, ang tiklop, ang palad ay naghihirap, ngunit ang nakabukas ang palad, brother boy, basta 3,000 ang pananagutan ko sa iyo. Amen. At basta bukas ang iyong palad, hindi ka magdarahop. Amen. Hallelujah. At sa isang araw, pwede kang magkamit ng malaking pera. Bakit? Dahil bukas ang pera mo, ang palad mo, kaya dadalo yung pera at maluluwalhati ang Diyos. Every business, that main theme of every business is the honor and glory of God. Kaya kung negosyo mo ay para sa karangalan ng Diyos, palalakihin ng Diyos ang iyong negosyo. Mula sa sari-sari store, magiging grocery yan. Amen po ba? Kaya nais kong iyong makitang mabuti, napakaganda pong mabuhay sa panahong katulad nito, lalo nang naghihirap ang daigdig. Oh, I enjoy. Pag naghihirap ang daigdig, iaangat ng Diyos ang mga lingkod niya. At ang unang kakausapin niya ay ang mga tamad. Ang unang kakausapin niya ay mga duwag. Kinausap ng anghel si Gideon, duwag na duwag si Gideon. Kaya siya duwag dahil hindi niya kilala ang kanyang sarili. Pag nakilala mo ang iyong sarili, hindi ka na maduduwag sapagkat hindi sa pinag-aralan uunlad ng isang tao, kundi sa anointing ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. At siya nang kailangan mula pa noon, kailangan ang simbahan ang makitang nagliliyab sa apoy ng banal na Espiritu. At pag ikay puspos ng Espiritu, ano man ang pagdaanan mong krisis, ikay nakangiti. Kaya sabi ng Panginoon, yan bang dalawa mong kambal na anak na gustong pumwesto sa kanat kaliwa ko? Handa ba silang dumaan sa apoy ng pagsubok? At ang sabi ng nanay ni Janet James, handa po silang dalawa. Ngayon, kung dumaraan ka sa pagsubok, ang ibig sabihin, tiwala sa iyo ang Diyos. Hindi ka susubukin ng hindi mo kaya. Amen. At kung hindi mo man makayanan, ilalampas ka. Amen. Hallelujah. At kapag walang-wala ka na, yung isang mayaman katulad ginagawa ni Pastor Kenneth, ay hinihingan niya para itulong ang aming mga anak. At aking rineview ang history ng aming pagkakaroon ng sasakyang kahapon. Sabi ko noon, for 43 years, 26 na sasakyan. Ngayon pala, 30 na. Kaya yung Kia mo, mabibili mo na yun. Amen. Tanggapin mo ito spiritually. In Jesus' name. Saan ka nakakita ng isang istambay na tinawag ng Diyos na nagka-Volvo? Hello? Kaya sabi ko, kung paanong pinagpala mo kami na mag-asawa, pagpalain mo rin ang aming mga anak, kanilang pamilya at mga apo, at
mga anak namin sa pananampalataya, hindi lamang sa simbahang ito, kundi sa mga dumadalo sa revival, at yun din na kaysa pagdating sa mga gawain. To live is Christ, to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya sabi nga ni Pablo, yun po ay nasa Philippians 1:21, at ang sabi ni Pablo, kayo po ba'y buhay at gising? Ang may malaking problema, ang ibig sabihin, may malaking tiwala sa iyo ang Diyos, dahil hindi ka bibigyan ng Diyos ng problema na wala kang talento. Yung talento mo ay nakatago ng matagal na panahon, kaya kailangan problemahin ka para ikaw ay matutu't matuklasan mo yung talento mo. Hindi po kwentuhan lamang ang pananampalataya. Ang pananampalataya po ay pagkuha ng kayamanan, because God has given us the power to get wealth so that He will do His covenant. And what is that covenant? The blood covenant of Jesus, the Abrahamic covenant, and the covenant of peace. Walang makasisira at lahat ng para sa iyo walang makakahawak. Pero kailangan muna ikay manindigan. Amen. Hallelujah. Kailangan ikay manindigan at sabihin mo, Diyos ko, ako po'y mahina. Diyos ko, tulungan mo po ako sa aking kahinaan. Diyos ko, alam mo pong ako ay walang alam. Diyos ko, matatalino po sila, ako'y hindi. Amen. Yun po ang aking usal. At dahil ako ay laging inuusal ko, wala po akong karunungan compared to His omniscience, baka malaki pa ang hanip. Nagbabasa ako ng Biblia, marami akong sauladong mga talata. Pero alin doon sa talata ang gagamitin ko sa bawat araw? It's only the Holy Spirit that will reveal. At kadalasan, pag gumawa ang Diyos doon sa hindi mo kayang isipin at gawin. Yan po, si Pastor Kenneth. At ang hindi ko makalimutan, ay yung bilin niya sa mga elders sa San Juan, sa Green Hills. Daddy namin, huwag ninyong pababayaan. Sipisipin mong anak yun. Amen. At dahil kaming mag-asawa'y matipid, bago siya mamatay, ang sabi niya, ibibili ko kayo ng washing machine. Automatic, alam na alam mo. Kaya ngayon, paano kung makakalimutan si Pastor Kenneth ay Monday to Wednesday, nagbo-broadcast kasunod ko. At kung kayo'y magiging mapansinin, live broadcast ako, yung hindi ko alam kung ano yung nakasalang, yun ang mensahe namin iisa. Sapagkat iisa ang Diyos na gumagamit sa amin. Amen. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti. Iniibig ka ng Diyos ng todo. Huwag mo sisihin ang iyong sarili. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Nasa kalagayan kang yan dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay nagtitiwala sa Kanyang iniibig. Kaya nga ang sabi ni Pablo, I am crucified with Christ. Galatians 2:20, it is no longer I that live, but Jesus liveth in me. And the life that I now live in my physical body, I live by the faith of the one who loved me. Amen. What is the faith of Jesus? The faith of Jesus, He believes in us. Amen. Hindi kailanman nagdududa ang Panginoon, mapagtatagumpayan mo yung utang mo. Amen. Salamat sa mga ilang may utang. Amen. At huwag mong ikalungkot ang iyong pagkakautang at sasabihin ay, di ba ang sabi ng Biblia, huwag kayong magkautang kundi umibig lang. Kaya ka nagkautang dahil may pangarap ka. Yung mga walang pangarap, hindi nagkakautang. Amen. Purihin ng Panginoon. So ngayon, iyong unawaing mabuti, alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi pa natin alam na ng Ama natin sa langit ang ating pangangailangan. At sa sandaling hingin natin, nagsasalita pa tayo, natatanggap na natin, sapagkat paghihingi ka, paniwalaan mong nasa iyo na ang kiya. Amen. At pumunta ka na agad sa kiya at sabihin mo, akin ito, ganyan ako. Amen. Ako ay angkin ng angkin, hindi pa dumarating for 13 years, pero iba-ibang sasakyan ang dumaan sa akin na ipinagamit sa akin.
Hello, hanggang sa makamit ko yung para sa akin. Kaya kapatid, kung paano kami, ganon din kayo. At magpatuloy lang kayo. At pag matagal na kapos ka ng pera, mag-enjoy ka habang kapos ka pa. Kaya matagal, malaki. Hindi ka pa sanay gumamit ng maliit na pera, pag dumating agad yung malaki, baka mag-online sabong ka. Amen. Kaya ikaw muna ay hinuhubog. Binabasag ka muna sapagkat ang buhay ay hindi pakikipagsapalaran. Ang buhay ay tiyak kay Jesucristo. Hindi nakikipagsapalaran. Sa pangalan ni Jesus, anuman ang hingin mo sa Ama, iyong matatanggap. At habang ikaw ay nananalangin, sabihin mo, nasa akin na ang aking hiningi. Amen. So that is crucified with Christ. So ano ang iyong ipinapako? Ang iyong masamang ugali, ang iyong pag-aalinlangan, ang iyong pagrereklamo, ang iyong pagdududa sa katapatan ng Diyos. Hindi baling malamig, mapapainit. Hindi baling mainit, mapapaglagablab. Masamay, maligamgam. Hindi mainit, hindi malamig. Kaya kailangan ikay malamig. Kung malamig ka ngayon, madali kang painitin. Amen. Sapagkat kaya nanumbalik yung iba nating kapatid dahil lumamig lang sila. Pero kailanman ay hindi sila naging malamlam. Amen. Hallelujah. 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 Sabihin mo, this is our season and time. Use us, Lord, greatly. Everyone, even to the smallest kid. Use us greatly. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming hindi umuunla dahil ganito ang kanilang pananalita. Alam mo naman na, Pastor Kenneth, ako'y mananahi lang. Minamaliit mo at linalang mo yung iyong gawain. Kaya sabi nga ng isang kapatid na dumadalo ng revival, mananahi lang ako, bisya, pero ngayon may mga mananahi na ako at marami na akong makina. Taga-Taytay yun. At lagi na siyang nasa revival dahil meron na siyang yaman. Sabihin mo, mayaman ka na. Kaya nga ang sabi ni John, ang sabi niya, my beloved Gaius, I wish above all na magikang mayaman, magikang maunlad, magikang masagana. Huwag kang papayag na wala kang pera. Huwag mo sabihin na aalab kapag wala kang pera. Sino rito ang umalab na walang pera? Hello. Kailangang magkapera ka. Amen. Dahil walang libre sa ibabaw ng lupa. Kaya nga nung 1987, October, sabi ko ayoko na pong mag-broadcast. Ang sabi niya, dahil baon na agad ako sa utang, 6 months pa lang, once a week lang ang broadcast. Ang sabi niya, lumapit ka sa, tandaan mo po ito, ang susi ng kaunlaran at tatagumpay, pagsunod sa Diyos. Hindi baling sumuway ka sa amin, wag lang sa Diyos. Amen po ba? So, ang sabi ng banal na Espiritu, lapitan mo ang station manager, sabihin mo, pinagbo-broadcast kita ng libre, kaya ninyo yung makapal na mukha. Lumapit ako at ako'y banal na banal pa at lungkot na lungkot ang mukha ko. Sabi ko, ma'am, sabi po ng Diyos, nakipag-usap po ako sa banal na Espiritu. Pag-broadcastin mo raw po ako ng libre. That is boldness in obeying God. Amen po ba? At ang sabi niya, Sir, ako po'y naniniwala din sa Diyos. Pero ito po ang natutunan ko sa ibabaw ng lupa, walang libre. Sabihin mo sa iyong katabi, walang libre. Si Brother Boy lang ang libre. Amen. Dahil siya ay nagpakita ng katapatan. Amen. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti. Pero ang sabi niya, sige po, dahil ang broadcast po, pay before broadcast. No pay, no broadcast. Pero sabi niya, mula po ngayon, mag-broadcast ka hanggat ibig mo at pag nagkapera ka naman, bayaran mo ako. At bakit siya nahamon? Dahil makapal ang aking mukha. Ang boldness po, makapal ang mukha. Amen.
Alam mo, kailangan may mentor ka at ang isa sa kumpare ko ay si Camilo Principe at siya ay yung kiya mo, puntahan mo ang lahat ng kiya, patungan mo ng kamay. Ganon din ako. Yung lahat ng gusto kong sentra na sasakyan ay pinapatungan ko ng kamay ang dumating sa akin Corona. Hindi sentra pero dumating ang sentra para gamit ni Pastor Kenneth. Hello, dahil nagpatong ako ng kamay sa sentra. Amen. Kaya kung gusto mo sa sasakyan, pumunta ka sa bilihan ng sasakyan at magpatong ka ng kamay. At ako naman ay masunurin at ang sabi niya, patong siya ng patong ng kamay, bibili ka, sir? Oo. Ano ang gusto mo ito? Pinatungan ko na ng kamay, akin na yan. Nakuha ba niya? Hindi. At ang kanyang sasakyan ay karag-karag at huminto sa kanto ng Ayala. Ito'y true story niya, kaya ako'y masayang-masaya pag naaalala ko yun. Huminto sa kanto ng Ayala at EDSA at may huminto ring maganda sasakyan. Pastor Camilo, ba't bulok ang sasakyan mo? Ikaw pala, kapatid. Hindi bali, bibili kita ng bagong Kia. Hindi Kia ang ibinigay, bagong sasakyan. Kaya nais kong iyong unawaing mabuti, ang sasakyan po napakaliit sa Diyos. Kung talagang kailangan mo. Kaya nga po, to live is Christ, to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. At ang pangalawang tinatayuan ko na tinatayuan ni Pablo. Makinig kang mabuti. Sa Galatians, nabasa na natin ang Galatians 2:20 sa 1 Corinthians 15:10. I am what I am by the grace of God. I labor much than they all. Not me, but the grace of God. Bakit po hanggang sa kahuli-hulihang araw niya, nag-chat-chat pa siya? Ka-opera lang niya, nag-chat-chat na siya. No wonder siya ay pinagtitiwalaan ng mga kilalang tao at siya ay nagka-fortuner dahil sabi niyo, Kenneth, ano ang problema mo? Na-deny po ako ng bangko. Sige, ito ang 1,100,000, ganun lang. Bilhin mo na yung fortuner mo at bayaran mo pag meron ka na. Isip-isipin mo walang collateral. Bakit? Ang collateral niya ay ang kanyang pananalig kay Kristo. Hear this. Love is the perfect gold. Love is perfect gold. Pag umiibig ka, ikaw ay parang may daladalang ginto bawat araw. Bakit po ba kayo ay tuloy-tuloy? Bakit ba tayo ay walang tigil sa paglilingkod sa Panginoon? Bakit ba tayo nagsishake hands? Because we are agreed in one cause. The name of Jesus be exemplified and shared all throughout the globe. Kaya nga po, yung mga propesiya ay isa-isang nangyari at ang huling propesiya ay yung prophecy sa akin sa Miami noong 2019 na ikaw at ang iyong simbahay gagamitin ng Diyos sa malakihang gawain. At ang pera itutustos ng Diyos. Paano mangyayari yan? Ay nariyan kayo eh. Sabihin mo sa iyong katabi, nariyan kayo. Kaya mag-alam ka na pumunta ng Prayer Mountain at sa Prayer Mountain, sabi ko nung kami ay naroon last Tuesday, sabi ko, kayo wag magtitipid sa pagkain, nasisiraan tayo ng dilata. Kung gusto ninyong kumain, wag ninyong tingnan yung kumakain, bayaan mong magpakabusog, maraming pagkain na isusunod. Amen? Kaya nais kong makita mong mabuti sa biyaya ng Diyos, laging mabiyaya. Amen? Kaya nga iyong kilanlin ang katotohanan, Kenneth Andrew finishes course by grace. And we shall continue on our course na kanyang sinimulan na ipinagpatuloy ninyo, kaya tuloy-tuloy. Saan ka nakakita? Sa Green Hills ang ating renta for 2 years ay 200,000. Plus 35 to 40,000 na kuryenteng siningil pa rin ng Meralco kahit hindi ginamit. For 2 years. At walang sinabi ang Diyos na isara mo, ituloy mo. Amen? Hallelujah. At kayo, meron kayong kontrata, salamat kay Ma'am G at kay Nanay Ising.
hindi nagtaas ng halaga at siya pa ay nagdo-donate sa simbahan. Di po ba yun ay grasya at pabor ng Panginoon? At ang sabi ng Biblia, I will shield you with favor. I will compass you with favor. Kayo'y babakuran ko ng pabor. Kayo'y poprotektahin ko ng aking pabor. Kung saan ka nakatingin, bakod ka ng pabor ng Diyos. You are surrounded, you are fenced, you are shielded with the favor of God. Hallelujah. Nakukuha niyo po. Paano hindi mahahamon ng aming tatlong anak? Ay nakita nila kung paano ako ginamit ng Diyos sa 9,000 simbahan. Ako ang main speaker at yung dalawa kong kumparing bishop ang opening prayer at closing prayer at pastor pa lang ako noon. Sino ang may kagagawa noon? Ang grasya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya wala akong may pagmamalaki kundi ang Diyos dahil siya ang may gawa ng kahit katiting-titing ang pagpapalang nasa amin. At sa kanya ring buhay, ang Diyos ang may kagagawan. Ang Diyos ang may kagagawan. My grace is sufficient for you. Ang aking biyaya ay husto sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen and amen and amen. Basta, ito po ang karapatan kong sabihin tungkol sa aming anak. Truth has to be established by 3 witnesses. Ang katotohanan ay pagtitibayin sa pamamagitan ng 3 saksi. Hallelujah. So pag kami magkasamang mag-asawa, talaga bang kayo, Bishop ni Sister Alita, ay mag-asawa? Kailangan may saksi. Bukod dun sa legal papers. Ngayon, si Pastor Kenneth ba ay talagang lingkod ng Diyos at siya ay nasa piling na ng Diyos sa paraiso? Ayan, tingnan mo, divided na agad tayo. Ibig sabihin ay hindi naman sa duda, nag-aalinlangan lang. Kailangan po, laging tandaan mo, pag namatay ako, pag namatay ka, may iwan mo ang bahay at lupa mo. Nakukuha niyo po. Pero yung mabuting gawa mo, kabuntot mo hanggang langit. Ang sabi ko, Panginoon, ito po ang 3 witnesses about my son, Kenneth Andrew Durante. Number 1, witness. Sabihin mo, witness. Katibay at patutuo. Sa Matthew 7:24 to 25. Iyon po yung unang witness. At payag po ba kayo? At doon po, ano ang sabi? Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, was Pastor Kenneth doers of the word? Ayan, divided uli ang kongregasyon. Pansinin po natin, he believed until his last breath that God is his greatest physician. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Alam ko ang alam mong bahay ay yung inuuwian mo. Pero laging tandaan mo, ang bahay mo ay ang iyong katawan. Ang espiritu at kaluluwa natin ang nakatira sa katawang lupang ito. Kaya kailangan iyong patibayin ang iyong katawan. Ang sabi ng iba, Bishop, ang tanda mo na kumakain ka pa ng litson at hilig mo pa'y balat. Ang sabi ko ay nagpasalamat na ako sa Diyos. Hindi naman araw-araw ay balat ng litson ang kinakain ko. Kaya dito ay makikita natin, ano po ang sabi? Ang sabi po sa kasunod na verse, and the rain descended. What is rain? Pagsubok. And the floods came and the wind blew and beat upon that house. And it fell not,
it fell not. Bakit po? For it was founded upon a rock. Ang isa pong gusali, na alaala ko ang galeriya nung ako nagbo-broadcast sa DWBL. Tuwing uuwi ako ng gabi, hinuhukay ng napakalalim yung galeriya para kunin yung matibay na bato sa kalaliman. At nung matok na sa nila ang bato, doon sila nagsimulang magtayo ng gusali. Kaya pag ikaw ay nabubuhay na ang tiwala lamang ay salita ng Diyos, mapaparam ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Amen? Mapaparam ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Who is the rock? Sa Matthew 16:16, the rock is Jesus Christ. Christ, the Son of the living God. And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. If you continue on confessing and believing that God is the Son, Christ is the Son of the living God, you are on solid rock. Walang magagawa ang buong impyerno sa iyo dahil ikay nakatayo sa tuntungang batong buhay at ito ay si Kristo ang anak ng Diyos. At kapag ikay naniwala na siya'y namatay at binuhay na maguli ng banal na Espiritu, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. When you believe that God raised Him from the dead and He is alive forevermore, then you are justified. And when you are justified, ask anything in the name of Jesus and you will receive it. Amen. Hallelujah. Kaya po, ang isa pang katibayan kay Pastor Kenneth ay ang John 14:12. Ano po yung John 14:12? Puntahan mo si Sister Diana at pagalingin mo. Hello. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At yun po yung 14:12. If you believe, you shall do what I do, and even greater things than this. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Sa makatuwid ang gagawa po pag ako'y nagpatong ng kamay at ikay nagpatong ng kamay sa may sakit, ang gagawa po hindi ikaw, si Jesu Kristo. Amen po ba? Kaya nga po nung ang aking tiya ay wala nang hininga dahil yung lahat ng equipment ay hindi na kumikibo. Ang sabi ko lang, at ako'y bago pa noon, that was 1982, bago pa lang ako sa buhay spiritual, at ang sabi ko, buhay ka tiya, buhay ka tiya. Umuwi na ako. Kinabukasan, dahil ang sabi ng mga doktor, ipaghanda na ng paglalamayan. Pero pagbalik ko sa bahay sa Muntinlupa, kinabukasan narinig ko, buhay ang kanyang nanay. Kapatid, sinabi ko rin kay Pastor Kenneth na katawan, buhay ka. Hanggang sa morgue, siya'y akap ko at inaangking ko pa rin ang buhay. Pero naalala ko si Smith Wigglesworth at ang dahil siya'y bumubuhay ng mga patay, asawa niya'y namatay. At ang sabi niya, Smith, ba't hiningi mo pa ako mabuhay? Maganda doon sa piling ng Panginoon. At inirelease ni Smith Wigglesworth ang kanyang asawa. Huwag ka munang pari-release. Amen? Kaya nais kong makita mo maganda sa kinaroroonan ni Pastor Kenneth Andrew Durante at siya ay maligayang maligaya sa piling ng Panginoon. Kaya kung gusto mong maging maligaya, magpagaling ka ng may sakit. Hello? Hello? Amen. At isang araw, bibigyan ka ng budget na 20,000 a month for 8 years. Bakit? Dahil pinatungan ko ng kamay. Tutubo ito. Pinatungan ko ang kamay, ang isang may sakit sa isang flash subdivision sa Makati, gumaling. Kaya pag kami pumupunta roon, laging meron 20,000 plus 50,000 sa ministry. Hallelujah. At hindi po pangkaraniwang pamilya yon dahil sila ay kilala sa lipunan. Pero ang sabi nila, basta kayo, Brother Greg, pamilya mo ang narito, hindi mga katulong namin ang magsisilbi sa iyo, kaming mag-anak.
Aba, nakakalusaw, ano po? Kaya sabihin mo, nangyari sa aming bishop at nangyari sa aming pastor, mangyayari din sa akin. Pero kailangan ikay matapang, amen, at hindi chismosa, amen. Hindi chismoso, kailangan ikay matapang, magbumuhay ka ng mga patay. Ulitin kong muli, bumuhay ka ng mga patay. At ano ang pagbuhay sa patay? Pag namatay yung complete healing yun. Tuloy-tuloy siya sa piling ng Diyos. At nasa conference ako sa Nasugbu, Batangas. At natapos ang gawain, ang daming healing na pinatungan ng kamay ng evangelist at lahat ay gumaling. Aba, ano ba naman may binalik na dalagita, pasan, laglag ang dalawang bisig, laglag at lungay-ngay ang ulo. Anong nangyari dyan? Nahulog po sa jeep sa pagmamadali sa pag-uwi na bagok ang ulo, patay. Ano? Sa loob-loobin ko, Diyos ko, katabi naman yung Nasugbu Hospital, ba't hindi pa doon dinala? Ba't sa stage? Ay ako ang coordinator, kaya ako'y sumubsob at umiyak. So yung evangelist na Koreano, ay ayaw walang buhay. Pero ako'y umiyak. Tandaan mo ito, pag marunong kang umiyak, kahit hindi ka magpa-ice cream, basta matuto kang umiyak. Amen. Ako'y umiyak at ang sabi ko, Diyos ko, ikinalulungkot ko po, hindi na po ako maglilingkod sa iyo. Pag hindi mo binuhay itong dalagita, dahil pansinin mo po, ako ang coordinator at sasabihin ang kino-coordinate ko ay hindi nakakabuhay ng patay. Kaya buhayin mo po siya kung gusto mo pa akong maglingkod. Aba, bumangon yung bata. Kaya tuloy-tuloy ang paglilingkod. Amen. Hallelujah. Kaya uulitin kong muli, walang mamamatay sa inyo nang mauuna sa akin. Amen. Hallelujah. Magpakaalam ka at ating sakupin ang buong Calabarzon. Amen. Hallelujah. Mga negosyante, kayo'y umunlad at maging masigla at mawala kayo sa pagiging maligamgam. Nakukuha niyo po. Kumikiraw lang ang iyong mata, ayaw mo nang dumalo. Ako, nagdadrive pa rin. Hindi ako, kundi ang banal na Espiritu na gumagamit sa akin. Siya ay nakapagpatuloy, hindi siya, kundi ang banal na Espiritu. It's the anointing. It's the anointing that work with Him and through Him. At pag ikaw po ay nakakapagpagaling na ng may sakit, ano po ang mangyayari? Pag dumalangin ka, lagi kang didinggin ng Diyos. Magiging kang matapang sapagkat ikaw ay nagkaroon ng karanasan na magpagaling ng may sakit. At laging tandaan po natin, personal, kailangan maalab ka para dalhin mo sa simbahan tuwing linggo na tayo nagkakatipon. Yung alab mo, at pag lahat tayo maalab, yung mga nasa kapaligiran ay mahihikayat na lumapit sa Panginoon. So, personal first, then the church second, third, the world. And then ang pangatlong katibayan ni Pastor Kenneth, bukod tangi ang kanyang prayer life, at ang pangatlo ay sa Matthew 25, tungkol sa tupa at kambing. Tingnan mo ang iyong katabi, ang kambing maingay. Tingnan mo ang iyong katabi, ang kambing ay maingay, ang tupa tahimik. Siyasatin mo yung katabi mo kung kambing, magiging tupa yan ngayong umagang ito. Amen. Hallelujah. Naalala ko ang isang mayaman dado sa aking pioneering church sa Polo, Valenzuela. Maliliit pa ang mga bata. At inalis namin ang simbahan doon sa malaking mansyon doon sa Polo, Valenzuela. Inilipat namin sa Tagapalengke. Maliit lang yung bahay. At isang araw na kami ay nagsiservice, galit na galit yung babae. Ang sabi niya, bakit umalis kayo? Pastor ka pa naman, sabi sa akin. Dinuduro. Maganda yung dinuduro ka dahil pag idinuro kang ganoon, uunlad ka. Kung hindi totoo, pastor ka pa naman. Kung ika'y tunay na pastor ng Diyos, dapat hinahanap mo ang nawawalang tupa, ang Panginoon. Yung 100 tupa na wala ang isa hinanap. At ang sabi ko, sister, hindi ka naman tupa, kambing ka.
Tupa ang hinahanap, hindi kambing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong makita mong mabuti, kailangang maging kang matalino. At ano ang sabi sa Matthew 25:33? At ito ay buhay ng aking anak. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. So, tatanungin ko kayo, saan ang gusto ninyong pwesto? Kaliwa, kanan? Sa krus, kaliwat kanan din ang nakapako, parehong kriminal. Pero ang kriminal ay dinala ng Panginoon sa paraiso, yung nasa kanan niya. Kaya maganda ang nasa kanan. Sabihin mo, maganda ang nasa kanan. Amen. Hallelujah. Kaya itaas mo ang iyong kanang kamay at lahat ng mahawakan niyan ay maging maunlad at pinagpala sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. And he shall set the sheep on his right hand and the goats on the left. At ano ang sabi sa sumunod na talata? Then shall the king say unto Kenneth, Andrew, on his right hand, Come, Andrew, blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Eh bakit siningit ko yung pangalan niya? Verse 40. Ito ang qualification. And the king shall answer and say unto them, Verily, totoong-totoo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, Verily I say unto you, in as much as you have done this to the least of my brethren, nagpapakain kayo ng mga mahirap. Nagbibigay kayo ng mga manok. Nagbibigay kayo ng pera. At ako ay kasama sa pamimigay ng pera. At ang sabi nung isa sa bandang dito sa Santa Rosa o Cabuyao, tinanong ng isang kapatiran, kanino pong birthday ngayon at nang marigaluhan kayo? Ay, tapos na po ang birthday ko. Ay, Pasko yun. Eh, hindi nyo alam kung sino ang may birthday ngayon? Hindi, dahil yung mga anak ko ay tapos na ang birthday. Si Jesus po ang may birthday, kaya ririgaluhan kita. At tuwan-tuwa. At yung isa naman, saksi ako dahil kami ni Pastor Kenneth ay magkakasama. Yung isa naman ay lulugo-lugo. Bakit po tatay, ikaw ay parang malungkot? Walang pera! At pinatanggap sa Panginoon at binigyan ng sobre at nagkapera. At ang sabi niya, maganda nga pala ang Pasko. Kaya nais kong maunawaan mong mabuti, it is your giving that Jesus will be known. Nasa pagbibigay mo na si Kristo ay makikilala. Sabihin mo, huwag kang kuripot. Basta bukas ang palad. Sabihin mo, bukas ang palad. Bukas ang palad. Kaya maunlad si Paul Crouch. Ikukonekta ka sa maunlad. Kaya naging best friend ko ang may-ari ng TBN at pinatungan niya kami sa aking kanang balikat at inangking ko agad the anointing of Reverend Paul Crouch. Kaya hanggang ngayon ako ay nasa ministry. 2018, mukha ko ang nasa ang pinagyayabang ko po ay ang Diyos. Mukha ko ang nasa front cover ng kanilang monthly magazine. Bakit kaya? Dahil ang Diyos, napusuan ka at pag napusuan ka ng Diyos, titiyakin ko sa iyo, uunlad ka at patuloy ang pag-unlad mo. Kaya huwag mong lilibakin ang pastor mo o ang sino mang matanda sa simbahan at sabihin mo, gurang ka na. Huwag. Sabihin mo, basta ang lahat ng nakay Kristo hindi tumatanda. Amen. Salamat at sa likod lamang may pagsang-ayon. Amen. So, ngayon, ang ika-4, linampasan ko yung 3 saksi. At ang ika-4 po, makinig kayong mabuti. Proverbs 13 verse 20. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. So wag kang makikipag-usap sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos na ang laging usap ay reklamo, sama ng loob. Iwan mo yun.
Sabihin mo, wala akong panahon sa inyo. Amen. Dahil mapipigilan yung nakahandang pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ito si Pastor Kenneth sa verse 21. Do you believe that He is a good man? Do you believe that He is a righteous man? Of course, yes. At ano po, bakit He is a good man? Sa verse, yung kasunod na verse, a good man a righteous man is a good man, leaveth house. Nag-iiwan ng pamana sa mga naulila. Amen. Hallelujah! A good man leaveth an inheritance to his children's children. And the wealth of the sinner is laid up for the just. If you are just, live righteously. If you are just, live goodly. And when you live goodly life and righteous life, then you are a just person, and God will entrust to you big portions. Kaya nais kong iyong maunawa ang mabuti. Ang sabi sa 51 instructions sa akin, July 30, sa prayer cell natin sa Prayer Mountain, ang isa roon, dahil lagi akong kapos sa pera, pero ang sabi doon sa isang instruction, time will come that banks will respect you highly. Lagi akong imine-message ng mga bangko, umutang po kayo sa amin. Sabihin mo, hindi na. Mayayaman ang mga kapatid ko kay Kristo. Amen. Banks will respect you. Kaya tayo nakakakuha ng mga sasakyan dahil sa paggalang ng bangko. Kaya nais kong iyong intindihing mabuti, nasa tama kang pamilya. Iulitin ko muli, nasa tama kang pamilya. To live is Christ, to die is gain. At laging tandaan po natin yung lahat ng inyong nakita at naranasan sa pastor ng Diyos, lahat ang may kagagawan nun sa Kanya through Him ay ang Diyos. At ang sabi ng Biblia, be still and know that I am God. Manahimik kayo at kilanlin ninyo na ako ay ang Diyos. And I will exalt my name upon the heathen and my name upon all of the earths. Gagamitin ka ng Diyos para iangat ng Diyos ang kanyang dakilang pangalan through you. Amen? Iaangat ng Diyos ang kanyang pangalan at gagamitin na ikaw. At ang sabi ng Biblia, according to the Holy Scripture, you are priest of the Lord, and according to people, you are minister of God. So pansinin po natin, if you are priest of the Lord, dapat idinadalangin mo ang mga kapitbahay mo araw-araw. Dapat idinadalangin mo at pinakikialaman mo ang iyong kapaligiran. Amen? At ikaw ang nagmamahalan ng kaunlaran sa iyong kapaligiran. Amen? At dito makikita mo po na lahat ay makakakilala sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen? At nais kong makita mong mabuti na ikaw ay hinirang ng Diyos, ikay anak ng Diyos at katawan mo ay templo ng banal na Espiritu at ikay may tatak ng pagmamayari ng Diyos. You are sealed with the Holy Spirit and that is the earnest of your inheritance, na ibig sabihin lahat ng nasa lupa ay mana mo at nasa iyo na lamang pagpapakaamo dahil ang maamo mamanahin ang lahat ng nasa lupa. Sa lahat ng magiging masunurin, ang kakaanin nila ay mainam na anin ng lupain. At sa lahat ng naglilingkod na sumusunod sa Diyos, ang bawat araw niya ay masagana at ang mga taon niya ay maunlad. If you serve and obey the Lord, your days you shall spend in prosperity and your years in pleasures. Job 36:11. Kaya nais kong makita mong mabuti, mamamatay tayong lahat, pero maligaya ang ating maiiwan. Papunta ako ng Bahrain para sa isang speaking engagement. Biglang namatay ang isang makina ng Cathay Airline. At crash kami sa Indian Ocean.
Ang sabi ko, Diyos ko, ito yung panalangin wag mong gagawin. Diyos ko, ba't dito pa ako mamamatay sa Indian Ocean? Pwede naman sa kwarto. Hello? Pero sabi ng boses, may insurance ka, malaki. Ay, ayoko na sila ang gagastos ng insurance ko. Gusto ko, kasama ko dahil kaya kong ibigay yung kailangan ng pamilya ko. Sabihin mo sa iyong katabi, Diyos ay dadaloy ang kapangyarihan para mapaaral ko ang aming mga anak. At ang aming mga anak ay scholar. At merong nagbibigay ng baon at damit. Amen. Hallelujah. At hindi yan sa paaralan kahit na ang paaralan ay pangkaraniwan pero ang puso ay pinaunlad ng Diyos kaya higit pa yung mga mamahaling paaralan. Kapag Diyos ang kumilos sa iyong puso, walang paaralan na makakaabot sa karunungan na ilalagay ng Diyos sa iyong puso. It's not in the university. It's not in colleges. But it is in your heart. Kaya pag ang iyong puso ay pospos ng grasya ng Panginoon, titiyakin ko po sa inyo, there will be nothing impossible for you. Kaya aming Ama, dakilat napakabuti. Pambihira po ang paggamit mo at bawat kabutihang kanilang napansin at natanggap ay kagagawan mong lahat at gamit mo lamang ang iyong anak. Kaya't sa iyong paggamit sa Kanya, patuloy na gamitin mo ang lahat ng nakita sa paggamit mo sa Kanya, sapagkat sa paggamit mo sa Kanya, sa paggamit mo sa akin, dobleng paggamit ang gagamitin mo sa susunod. Kaya dobling pagpapala ang dadaloy sa bawat isa na susunod sa yapak ni Pastor Kenneth. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, mangyari ito sa lahat ng masunurin. Amen. Magsitayo po ang bawat isa at tayo po ay umawit. At awitin po natin dahil hindi mo mahahawakan ng kamay ng katabi mo kapag hindi kayo nagmamahalan. Alam niyo ba yung awitin, we are one in the bond of love? At sige po, we are one in the bond of love at ihanda natin ang banal na hapunan. Hallelujah. Sige po. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We have joined our hands. Sige po. Alam mo, pagpalasamba ka sa Diyos, laging uulan ng alam mo po, pag marami kang sasabihin, mahaba. Kaya awitin po natin, we are one in the bond of love. Kapain na lang po ninyo. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. Hawakan mo kamay. Ay, hawak kayo. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the bond of love. Yun po'y tali at bingkis ng pag-ibig. We are one in the bond of love. We are one in the bond of love. We have joined our spirit with the Spirit.
banal na hapunan po ay napakahalaga. Mula pa sa pagtuturo ni Kenneth Hagin Sr. Kailangan ginagawa araw-araw ang banal na hapunan. At ito ay pinagtibay ni Reverend Mohan Maharaj ng Canada na ating kaibigan. At ang sabi niya, nung kami bababa ng Tagaytay, Pastor, are you doing the Holy Communion daily in your family? At ang sabi ko ay not daily but once in a while. Make it daily. That was 2009. At mula noon, kaiba po ang kilos ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan alam mo kung ano ang iyong tinatanggap. Ang tinapay po o ostya ay katawan ng Panginoong Hesukristo. At ang dugo po ay buhay ng Panginoong Hesukristo. At ang dugo ng Panginoong Hesukristo ang bagong tipan. The New Testament in my blood. Kaya pag sumasakit ang iyong lalamunan, pwedeng iyong paulit-uliting bigkasin. On the ground of the blood covenant, I am completely healed. Sang-ayon sa tipan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ako'y gumaling sa paninikip ng lalamunan. Paulit-ulit mong gawin yun. At laging tandaan natin, kapag ikay may nagawang kasalanan, do not take Holy Communion without asking for forgiveness first. Because there is power in the body and blood of Jesus. Kaya tayo ay humingi ng tawad kung meron kang kasamaan loob kanina o meron kapakitan ka sa iyong kalooban. Laging tandaan mo, ang utos ng Panginoon, ibigin mo ang mga kaaway mo. Pagpalain mo ang mga kumukulam sa iyo. Gawan mo ng mabuti ang namumuhi sa iyo. Idalangin mo ang lumalait at umuusig sa iyo. May lumait ba sa iyo kamakalwa? Patawarin mo siya, i-pray mo siya na siya ay magising. At huwag siyang bangungutin. O Diyos, kami po'y lumalapit at kami humihingi ng iyong lubusang pagpapatawad sa mga nagawa naming kasalanan at sa di namin alam na kasalanang aming nagawa. Patawad po. Sa pangalan ni Jesus, nung gabing siya'y pagkanulo, dumampot siya ng tinapay at matapos makapagpasalamat, pinagpira-piraso niya ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo, tanggapin niyo ito at kanin, gawin ng madalas bilang pag-aalaala sa aking kamatayan hanggang sa aking muling pagbabalikan natin ang tinapay. Gayon din naman, matapos makapaghapunan, dinampot niya ang saro at kanyang sinabi, ito ang bagong tipan sa aking tugo, tanggapin niyo ito tinumin. Gawin ng madalas bilang pag-aalaala sa aking kamatayan hanggang sa aking muling pagbabalik. Inumin natin ang saro. Kahit diretso ang inyong pera, malulukot yan pag inilagay mo sa sobre. Wala po sa itsura ng pera ang pagkakaloob, kundi nasa hugis ng iyong puso. Tingnan mo ang iyong katabi, tinitingnan ng Diyos ay ang iyong puso. Ikaw ba'y masaya sa pag-iikapo at pagkakaloob? Kung hindi ka po masaya, huwag kang mag-iikapo. Sisisihin mo ang Diyos, ay tapat ang Diyos. Sige po, magpakaligaya ka muna sa pagkakaloob, magpakaligaya ka muna sa Panginoon. Huwag mong hatulan na baka gamitin lang ni Bishop ang mga ipinagkakaloob mo. Gagamitin ko tsak yan. Pag binigyan mo ako ng love gift. Pero ang titiyakin ko sa inyo, maraming kaluluwa ang maaayudahan
Sapagkat kami po sa aming pamilya, may budget po kami para sa mga dukha. Ulitin kong muli, sa pamilya namin may budget kami para sa mga dukha. At may ipinagkakaloob kami para sa ministeryo. Pag minsan, malinggit lang, 100,000, 500,000. Hindi, totoo po ito. Saan galing yun? Dahil pinaniwalaan ko ang sabi ng kumpadre ko ni Paring Camilo Principe. Greg, bago pa po ako nagpapastor noon, palakihin mo ang bulsa mo. Sabi, bakit pare? Basta palakihin mo, dadami ang pera mo. Spiritually, pinaniwalaan ko yon. At pag ikaw pala naniniwala sa anointed person of God, mangyayari. Kaya nais kong iyong maunawaang mabuti, madali pong iangkinin ang Philippians 4:19. Pero kailangang pasado ka sa 4:17. Ulitin ko muli, kailangang pasado ka sa 4:17. Ano po yung 4:17? Tingnan po natin Philippians 4:17 at pagpasado ka roon, dadami ang pera mo. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. So yung iyo pong pagkakaloob ay dadami ang account mo sa langit. Ano po? Kaya dito makikita po natin yung inyong ikapo at kaloob. Ano ang sabi? Salamat at inilipat agad sa verse 18. But I have all, tama verse 18, but I have all and abound. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Ano raw po yung tithes and offering mo? Ano raw po yung tithes and offering mo? Ano po yung tithes and offering mo? Odor of a sweet smell. Halimuyak ng matamis na amoy. Aba, mabango pala ito kahit lukot ano. A sacrifice acceptable, well-pleasing to God. At ano po ang sabi ng verse 19? But my God shall supply all your need according to His riches, not in all the banks. Saan nandun ang kayamanan ng Diyos? In glory. Kaya lahat kayang bigyan ng Diyos ang sama-sama nating pangangailangan dahil walang ubos ang yaman niya sa kalwalatian. Kaya in the mighty precious name of Jesus, I claim that all your tithes and offering is a sweet odor of wonderful sacrifice. So receive from the glory, the riches of His glory in Jesus Christ's name. Receive in Jesus Christ's name. And everyone shout hallelujah, amen.